Sa mga tipidity o mga nagtitipid po ngayong Noche Buena, heto ang dessert na hindi masakit sa bulsa. Ang favorite kasi nating mango graham cake, ini-level up at ginawang bite-sized. Ang trending na graham bar, tikman! Nilalanggam ang mga FYP o For You page at timeline ngayon. Let's open it and let's see if it just tastes good. Harap. Sa panghimagas na ito na hindi nawawala sa ating mga handaan, lalo na ngayong papalapit na ang Kapaskuhan. Cream na hinaluan ng condensed milk, pinasarap ng prutas, inilayer sa graham cracker, at ifrinize. Pero ang paandar ngayon, bite-size lang ang serving nito. Ito ang trending ngayong graham bar. Ang isa raw sa mga nauna sa paggawa nito, si Arlene mula Valenzuela City. Taong 2019 pa lang daw kasi, ito na ang kanyang negosyo. Nalaman ko po yung paggawa ng graham sa biyanan ko kasi may natikman daw po siyang graham na nasa tab. Ang sabi niya sa akin, pwede daw ba akong gumawa ng graham na bite size lang. Ang puhunan niya raw noon, 500 pesos lang. Meron po tayong cream, condensed milk, tsaka mangga. Unahin po muna natin tong cream. Yung cream po dapat chilled po siya. At least 2 hours po. Sunod po natin tong condensed milk. Nung lumapot, inilagay ang mangga. Dapat po yung mangga, hinog na po siya. Pagkatapos, isinalin sa mold na may graham cracker. Parang ice cream cake siya. Kada serving, ibinenta niya noon ng 28 pesos. Nung una, hindi ko po alam na tatangkilikin talaga siya. Bago po sa paningin nila. Sarap nito eh. Tumatok lang daw talaga ang kanyang graham bar nito lang nakaraang taon. May isang vlogger po kasi na nakadiscover ng graham bar. Lasang-lasa yung mangga. Simula nung pinature niya yung graham bar, nag-trending po. Yung binibigay lang po namin is maximum lang po 2 pieces per head. Nakakabenta raw si Arlene ng 400 na piraso ng graham bar kada araw. Hindi siya ganun katangin. Hindi po nakakaumay. Babalik-balikan. Dating OFW sa Dubai si Arlene at ang kanyang mister. Nung nakapag-ipon para sa kanilang water refilling station business, nagdesisyon silang umuwi na ng Pilipinas taong 2011. Pero mas kumita raw ang kanilang graham bar business. Yung kita po namin per day, nasa 14,000. Halo-halong emosyon, masaya, pagod, pero kayang-kaya naman. Ang dinarayo naman sa Quezon City, hindi lang isa ang flavor ng kanilang graham bar. May mango, cookies and cream, strawberry, at marami pang iba. Hindi siya tinipid. Kita naman sa kapal. Masarap siya, malambot, hindi siya sobrang tamis. Ang nasa likod ng paandar na ito, ang baker na si Faye, na meron na ngayong 20 flavors ng graham bar. Para po mas malambot and mas madaling ikat yung ating mga graham bars, kailangan basain po natin siya ng konting tubig. All-purpose cream, condensed milk natin. Pwede na natin ilagay ang ating biscuit. Last po is maglalagay ulit tayo ng graham crackers. Pwede na po siyang ipasok sa freezer ng 5 hours po. Then pwede na siyang ikat at ibalot. Kada serving, 40 to 45 pesos. Cake at pastries daw talaga noon ang ibinibenta ni Faye. Nagsimula po ako sa paggawa ng graham bars nung may nakita po akong viral video. Naisip ko na bakit po hindi po gumawa ako ng sarili ko. Ang kita raw niya ngayon, parang araw-araw Pasko. Usually na kinikita po namin is 5 digits po every week. Masaya po, syempre nakakatulong ako sa magulang ko. Pambato namang graham bar ng mga tiga Legazpi City sa Albay. Extra sweet! Isinasaw-saw pa kasi ito sa tsokolate. But wait, there's more! Pwede pa raw itong dagdagan ng toppings.
Ito ang chocolate-coated Graham bar ni Beverly. Iko-coat natin siya ng chocolate. Pwede natin lagyan ng cookies. If i-freezer pa po natin 5 to 7 hours, okay na siya. Pwede ko na siyang ilagay dito. Masarap yung combination ng matcha at chocolate. Hindi siya masyado matamis. Sakto lang. Sarap. Gawa ng mga panghimagas o dessert, libangan lang daw noon ni Beverly. Nung bata ako, mahilig kami gumawa ng waffles. Masaya mag-bake, tapos kakain, hanggang sa sineryoso ko na siya. Naging paraan niya rin daw ito para takasan ang mapait niyang breakup. Sa kagustuhan ko po na makamove on, kumbaga makatakas sa sakit, gumawa ako ng outlet para may pagkakabisihan. Nakatulong po siya, nakalimot, nakahelp sa akin na maging better. Hanggang nakisabay na rin daw siya sa uso. Dito din po sa Legazpi, ang dami yung nagbebenta. Naisip ko siya na why not, i-coat ko yun. Ang pagkonsumo kasi ng sobra-sobra ng matatamis na pagkain ay nakakapagpataas ng risk sa pagkakaroon ng obesity, sakit sa puso, diabetes, hypertension, at iba pa. We always have to practice moderation. Sa mga nagiging trending na pagkain, ipagpasalamat po natin. Dahil paraan ito para ang iba magkanegosyo o masenso at matikman ang tamis ng tagumpay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.